good government. Sinasabi ng mga anti-Cory, grafters kayo in government. Magnanakaw din kayo. Kayong nasa komisyon. Bakit? Matapos nung bawiin ang nakaw, ninanakaw din ninyo. Diba? Ang hukuman, matapos ang 5 araw na ipinagkaloob sa bawat partido para magbigay ng kanilang formal na panig, ay nagbababa ng desisyong ito. Ito na po. Noong Mayo 12, 2026, sa pamamagitan ng kayamanan or estate, ari-arian na nalabi ng dating Pangulong Marcos at kinakatawan ng mga respondents na kanyang mga naulila, First Lady Imelda Marcos at kanyang anak, Ferdinand Marcos Jr., na ngayon ay presidente, ay nagsasabing hindi na sila magsasubmit pa ng ebidensya na may kinalaman sa mga naunang dinesisyonan na ng hukuman ito. At dahil ang pagkilos ng PCGG ay parang mabagal pa kay Pompagong sa paglakad at napakaaga pa raw at nag-iimbestiga pa sila makalipas ang 40 taon, kaya ipinapasya ng hukumang ito na wala na silang karapatan na maghabol pa sa nasabing mga kayamanan. At kung gayon, ang kasong ito ng paghahabol ng gobyerno ay tuluyan ng dinidismiss. So ordered. Pak! Napapansin po ninyo? Habang nagkakagulo tayo ang sambayan ng Pilipino, narito ang kwarta, narito ang pondo mula sa dating hinahabol ng gobyerno para ibalik di umano sa lagaan ng kayamanan, sa taguan ng yaman ng gobyerno na ang maraming nakuha na hindi mo na malaman kung saan napunta, at yung mga tagabawi o tagakuha ay naging magnanakaw na rin para ng si Judas Iscariote, treasurer ng mga apostol na mga alagad noon, yung pala'y magnanakaw sa kanilang supot o pondo. Ay ito pang ilan sa mga huling hinahabol ng gobyerno ay ipinasya ng hukuman na i-dismiss na ang kaso. Ano ibig sabihin ito? Ang desisyong ito ay pabor sa mga Marcos. Pero narinig ba natin nag-iingay dito ang mga komunista? Ang simbahan? Ang mga kilalang abogado at mga anti-Marcos na mga negosyante? Ang mga dilawan? Ang mga pink? Ang apo ng mga dilawan na woke? Yung daldal ng daldal, post ng post sa Facebook? Lahat ng issue ay alam, maliban sa paghugas ng pinggan. At ang laging sagot, Mama, Papa, Mommy, Daddy, wait lang. Yan. Ha? Wala tayong naririnig na ingay sa kanila. In fact, kahit sa media, sa nasyonal, wala tayong naririnig na tinatalakay nila ito. Ultimo ang mga Aquino, na hanggang ngayon ang paniniwala ang pumatay sa kanyang lolo, sa lolo ni Bam, sa tatay ni Chris, sa kalululuhan o kaapu-apuhan. Noong sigaw na sigaw ngayon, Trillion March, diyan sa Ayala. Yung pamangkin ni Bang, yung Kiko, ang pangalan, di ang apelido, pero ang nanay ay Aquino. Hindi nila sinasabing Marcos resign. Hindi sila sumisigaw na magnanakaw kayo ngayon. Bakit? Sapagkat kung babalik lamang po tayo na 14 na taon, matapos patalsikin ng kanilang tiyuhin o pinsan ni Bang, tiyuhin itong Kiko D, na si Pinoy, matapos patalsikin si Chief Justice Corona, na later on ay napatunayang walang kasalanan, batay sa mga ebidensya. Ngunit pinatalsik ni na Tito Soto, ni na Ping Lacson, at ng iba pang mga senador noon, na mga judges na humatol sa impeachment, 14 years ago. Itong Chief Justice na ito ay nagbaba ng hatol kasama ng mayoryang mga justices na nagsasabi, yung Hacienda de Visita, dapat ang ibayad lang dyan ay 167 billion pesos. Sa galit ng dating Presidente Pinoy noon, pinakilos niya ang kanyang mga kaalyado, lalo na sa Senado, doon muna sa Kamara, nag-file ng impeachment, gawa-gawang mga kaso, laban kay Chief Justice Corona, pinatalsik, hinatulan ni na Ping Lacson, yung sina Tito Soto, Coco Pimentel, Nina Drilon, at kung sino-sino pa, yung walang kasalanan, inosenteng Chief Justice Corona, dahil lamang sa kanyang desisyon sa Hacienda Luisita, libo-libong ektarya ng lupang ipinagkait sa mahihirap na magsasaka ng tubo sa Tarlac sa Central Luzon, na pag-aari ng mga Aquino at Kuhangko, ay pinababayaran lamang ni Chief Justice Corona ng 167 million. At sa galit sa kanya, ipinatalsik siya sa mga kasong isinampa sa hukuman na patunayang siya inosente at walang kasalanan. Hindi siya nagnakaw. 14 years ang nakalipas mula ang desisyon na yun. Nabago po. Alam niyo kung magkano na ang halaga ng Hacienda Luisita ngayon? Ayon sa Court of Appeals, 26 billion pesos. Hindi po 1 billion, hindi 100 milyon lang, o 167, gaya ng desisyon ng Korte Suprema noon sa panahon ni CJ Corona, kaya siya pinatalsik. Hindi po 1 billion lang, 26 billion. Kaya naman pala, may plaster sa bunganga ang mga Aquino. Ha? Yung mga binibigay ko sa inyo na impormasyon, hindi ko po inimbento yan. Hindi fake news yan.
Mababasa nyo lahat yan sa mga desisyon ng Korte Suprema na paminsan-minsan ay lumalabas sa internet. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag may kaguluhan, kapag ang sambayan ng Pilipino'y nililito, pinalala mo ng media ng katakot-takot na impormasyon para tayo malito at babaling sa kung ano ang mga intriga at mga gulo. Buksan nyo ang tabing ng kaguluhan na yan. Buksan nyo ang kortina. Alisan nyo ng mga maskara ang mga tao na yan na nagpapagulo. Makikita nyo ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Kung nasaan ang gulo, sa likod nun, sa likod ng maskara, sa likod ng kortina, nandoon ang kwarta o pondo.